Mga kwento ni Felmo. Ako si Benson, at ang karanasan na ibabahagi ko ay karanasan ng aking tatay Pipit. Panahon ng kanyang kabataan noong 1950. Para maging malinaw ang aking pagbabahagi, ay isusulat ko ito sa katauhan ng aking tatay. Ako si Pipit. Kagaya ng iba ay may karanasan din akong hindi ko inaasahan sa buhay. Isang antingero ang aking abuelo na si Uyong Bagos. Pero ang ama ko naman ay hindi. Bata pa lang ako ay bukas na ang pananaw ko pagdating sa mga mutyanon. Madalas kasi akong sinasama ni Uyong kapag may lakad siya. Hindi lamang siya basta-bastang antingero, dahil isa din siyang magaling na albularyo. Lingid sa kaalaman ng marami, ay may sikretong bahay ang aking lolo sa malapit sa kuweba, sa taas ng bundok ng Panginoon, o mas kilala sa tawag na Mount Panginoon. Kasing laki lamang ng normal na bahay kubo ang laki ng bahay doon ni Uyong. Pero gawa ito sa pulidong kahoy, at ang bubong nito ay hindi gawa sa nipa. Gawa yun sa matandang puno ng kawayan na pinako ang gitna at magkabilang dulo, gamit ang pako na gawa lamang din sa kawayan. Walang nakakaalam sa kubong ito ni Uyong Bagos. Maging ang aking magulang na sina Borsyo at Marta ay hindi alam kung saan nagpupunta itong si Uyong kapag nawawala siya sa bahay. Maging ako man nung una ay walang alam sa sikreto ni Uyong. Nung sumapit na ako ng 10 taong gulang, ay sinimulan niya na akong dinala sa kanyang sikretong lugar. Ang buong akala ko noon ay mangangaso lamang kami sa itaas ng bundok. Marami kasing mga iba't ibang hayop ang nasa gubat. May mga baboy ramo, bayawak, usa, at mga malaking ibon nun. Pero nang makarating kami sa bundok ay nagulat ako nang dinala ako ni Uyong sa kanyang bahay. Nakakamangha ang tanawin sa paligid, at kapag dumungaw sa bintana ay makikita ang buong bayan ng dumalag. Kung kaya't gustong-gusto ko kapag niyaya ako ni Uyong na pupunta kami sa bundok dahil alam ko na pupunta kami sa kubong yon. Mabilis akong kumikilos sa paggawa ng gawaing bahay kapag pupunta kami doon sa lugar. Ayokong bigyan si tatay ng dahilan na hindi ako payagan sa pagsama kay Uyong. Gumagana naman ang taktika ko na yon, hanggang sa sinasama na ako ni Uyong sa kanyang panggagamot. Isang araw, may nagpagamot sa kanya sa bayan ng Dumaraw. Bata pa ang ginamot niya at yung mukha ng binatilyo, tuyong-tuyo at nagbibitak-bitak na. Animoy puno ng kahoy ang katawan nito dahil sa tigas at natutuyo na. Natakot pa ako nang makita ko ang kalagayan ng batang ito. Pero sinabihan ako ni Uyong na kailangan niya ang tulong ko, kung kaya't hindi na lamang ako umalis sa tabi niya. Hindi inaalis ni Uyong ang paningin niya sa bata habang ginagamot niya yon. Inutusan niya akong magsiga ng may kamangyan at insenso. Nilagyan ko din yon ng palaspas na binasbasan ng pari noong mahal na araw. Pinapausok ko yon habang ginagamot ni Uyong ang bata. Naririnig ko pang pag-iba-iba ng boses ng bata habang ginagamot ni Uyong. Hindi ko maintindihan kung ano ang sinasabi ng bata noon. Alam ko na hindi ito ang totoong boses ng bata, gawa ng napakalalim na animoy nanggaling sa ilalim ng lupa. Baritono ang boses nito na para bang nanggaling sa isang malaking nilalang. Nagtataka din ako kung bakit hindi ko nakikitang mukha ng nilalang na yon. Hindi naman ganon kakapalang usok para matakpan ito ng tuluyan ang itsura ng bata. Pero ganun na lamang ang pagtataka ko dahil pagdating sa mukha ng pasyente ni Uyong, parang kumakapalang usok kung kaya't hindi ko makita ang mukha nito. hanggang sa may sinabi sa uyong sa nilalang,
Latin ang ginamit niyang lengguwahe kung kaya't hindi ko yun maintindihan. Namangha ako kay Uyong dahil hindi ko alam na nagsasalita pala siya ng wikang Latin. Yun ang pinakaunang beses na narinig ko siyang nagsalita na ang gamit ibang lengguwahe. Hanggang sa sumigaw na para bang nasasaktan ng boses ng kung anumang nilalang. Habang si Uyong naman ay patuloy na nagsasalita ng wikang Latinon. At ang estilo ng pagbigkas niya ng mga kataga ay may tono na para bang kumakanta. Nagtagal ang pagsigaw ng boses sa loob ng 2 minuto. Hanggang sa tuluyan na itong nawala. Si Uyong naman ay dumilat na ng kanyang mata. Kitang-kita ko ang malabutil ng mais nitong pawis. Kagad kong kinuha ang kanyang panyo at inabot sa kanya. "Yung panyo mo. Pawis na pawis ka na eh." Wika ko sa kanya noon. Inabot niya ito at pinunasan ng pawisan niyang muka. Nang tingnan ko ang itsura ng pasyente niya ay doon ko nakita ang mukha ng isang binatilyo. Dito, hindi na siya naninigas at nanunuyo. Normal na ang itsura ng binatilyo na siyang pinagpasalamat ng kanyang ina kay Uyong. "Sinira ng anak mo ang bahay ng isang engkanto na kung tawagin ay tagkahoy. Sila yung mga nilalang na nakatira sa mga malaking puno ng kahoy. Pinutol niya yung isang puno, nakatira doon. Kaya ayon gumante. Nakiusap ako sa kanila pero ayaw pumayag. Gusto talaga nilang kunin ang anak niyo. Kung kaya't wala na akong nagawa pa kundi ang kitilan na lamang yun ang buhay." Dagdag pa ni Uyong na maya-maya lang ay gigising ng bata. Hihintayin lang namin itong magising para mapainom na niya ng tubig ang binatilyo. Habang natutulog ang binatilyo ay pinakain na muna kami ng magulang ng bata noon. Gawa ng 10:00 pa ng umaga ang huling kain namin. At ng mga oras na yun ay 5:00 na ng hapon nang magising ang bata. Tama si Uyong. Kagad itong naghanap ng tubig na maiinom. Kagad namang binigyan ito ni Uyong ng inuming tubig noon. Pero bago pa man niya pinainom sa bata ang tubig ay inusalan niya muna yun ng mga salita gamit ang lengguwaheng Latin. Pagkatapos inumin ng binatilyo ay hinipan ni Uyong ang kanyang noo. Humikab na mahaba ang binatilyo noon. Namangha ako nang makita ko kung paano ito humikab. Ngayon lang ako nakakita ng ganun katagal na paghikab. Ngumiti si Uyong nang nakita niyang maayos ng itsura ng bata. Kami naman ay hindi na nagtagal pa sa lugar. Nagpaalam na si Uyong sa magulang ng bata na aalis na kami noon. Nagpasalamat naman sa kanyang magulang ng bata. Inaabutan pa siya ng padre de pamilya ng pera pero tinanggihan ito ni Uyong. Ayon sa kanya, libre niyang nakuha ang lihim na karunungan, kung kaya't libre niya rin itong ipapamahagi sa kapwa at sa kung sino man ang karapat-dapat na matulungan. Dahil sa termino na ginamit ni Uyong ay tumatak yun sa isipan ko. Karapat-dapat na tulungan. Kung ganon, maaaring hindi lahat ng humihingi ng tulong ay kailangang tulungan. Gusto ko mang tanungin si Uyong pero mas pinili kong mamaya na lamang sa daan. Bastos kasi kapag nagtanong ako habang nakikipag-usap pa si Uyong sa iba. Makalipas ang ilang sandali ay nagsimula na kaming maglakad papunta sa kung saan ni Uyong itinali ang kanyang kalabaw. Kalabaw ang pangunahin naming sinasakyan kapag may lakad kami sa malayong lugar. Habang nasa daan, tinanong ko si Uyong tungkol sa narinig ko sa sinabi niya na pili lang ang dapat tulungan. Hindi kasi lahat ng humihingi ng tulong, apo, kailangan tulungan. Merong mga mapagsamantala. Sinasamantala nilang kabutihan ng isang tao. Sagot nito. Tumango naman ako dahil sang-ayon din ako sa kanyang sinabi. Yung, paano kong ilalapit sa'yo para magpagamot nilalang ng dilim, kagaya ng aswang at mangkukulam? Inosenteng tanong ko kay Lolo. Muli na naman akong namangha sa sagot niya sa akin. Hindi lahat ng nilalang ng kadiliman ay masama, Pipit. Yung iba'y napilitan lang. Yung iba naman ay wala na silang ibang matatakbuhan kung kaya't mas pinili na lamang ang itim na karunungan.
Pero hindi ibig sabihin na itim na rin ang kanilang budhi. Pagpapaliwanag naman sa akin ni Uyong. Napakunot ang noo ko sa sinabi na yun ni Uyong. Halos hindi ko maintindihan ang kanyang sinabi. Maayos naman na kaming naglalakbay at sa mga oras na yon, tansya ko ay malapit ng 7:00 ng gabi. Muli pa sana akong magtatanong pero ganun na lamang ang takot ko nang biglang umihip ang malakas na hangin. Hinigpitan ko ang paghawak ko sa jacket ni Uyong. Sinabihan niya ako na yumakap sa kanya at yumuko ako nang sa ganon ay hindi ako maabot ng kung anumang nilalang ang nasa itaas namin noon. Muling umihip ang malakas na hangin. Kasabay noon ang pagkarinig namin ng tila ba pagaspas ng malaking pakpak. Sa estilo ng pagkampay ng pakpak ng nilalang, ramdam ko na bumababa yun papunta sa amin noon. Nag-usal si Uyong ng 3 kataga sa wikang Latin. Kasabay ng pagbigkas ni Uyong ng mga kataga ay ang biglang pagbagsak ng nilalang sa likurang bahagi ng aming dinadaanan. Narinig pa namin ang pag-ungol nito na masyado itong nasasaktan. Pero imbis na huminto kami at tingnan ng nilalang na yon, pinagpatuloy namin ang paglalakbay. Tinanong ko si Uyong kung bakit hindi kami huminto. Isa yan sa halimbawa ng nilalang na hindi dapat tulungan, kahit pa magngangawayan sa sakit. Wika ni Uyong habang nagpapatuloy kami sa paglalakbay nun. Tinanong ko rin si Uyong kung uuwi ba kami sa bahay. Pero sumagot naman siya ng hindi dahil sa kubo niya kami didiretso. Sinabi niyang hindi namin kilala ang katangian ng nilalang na nagbalak umatake sa amin sa daan, kung kaya't mahirap nang huminto pa at tingnan kung anong nangyari sa nilalang na yon. Ayon pa kay Uyong, sigurado siyang isang aswang ito. Malas lang niya at hindi normal na tao ang binalak niyang biktimahin. Sa patuloy na paglalakbay namin ni Uyong ay may nakita kaming isang maliit na sityo. Napakaliwanag ng sityo na yon na animoy may handa ang nagaganap. Narinig ko ang mahinang pagmumura ni Uyong. Kasunod nito ay ang pag-usal niya ng mga buhay na kataga at ang mga panaka-naka niyang pag-ihip sa angin. 3 beses niyang inulit ang pagsambit ng mga buhay na kataga. Pagkatapos noon ay naging matiwasay na ang aming paglalakbay. Hanggang sa nalampasan na namin ang sityo na parang may handaan. Nakapagtataka lang dahil sa dumaan kami sa mismong harap ng bakuran nila pero hindi nila kami nakikita. Ni presensya namin ay hindi nila naramdaman na animoy wala kami sa lugar. Hindi ko mapigilan ng takot habang dumadaan kami sa lugar nun. Nakita ko kung paano kumintab ang balat ng mga nilalang sa mabahong langis na kanilang hinahaplos. Nakakasulasok ang amoy sa paligid ng maliit na komunidad na yon. Nakahinga lamang ako ng maluwag nang tuluyan na naming narating ang kalsada. Tiwasay kaming naglalakad pa uwi sa Dumalag. Habang naglalakbay paakyat ng bundok ay tuwang-tuwa kong pagmasdan ng mga alitap-tap na siyang nagsisilbi naming ilaw sa daan. Banayad namang naglalakad ang kalabaw paakyat ng bundok nun, habang ako ay hindi matigil-tigil sa pagtingala sa mga puno para makita ang nasa itaas. Hanggang sa bigla na lamang akong may nakitang isang malaking ibon. Napakalapad ng pakpak nito na siyang sumukob sa liwanag ng buwan, kung kaya't saglit na dumilim ang aming dinadaanan. Pero imbis na matakot ay mas lalo pa akong namanghagawa ng mas lalong gumanda ang ilaw ng mga alitap-tap sa dilim nun. Aba, hinahanap yata tayo, Apo. Nakapagsumbong na siguro sa kanila yung kalahi nilang nabalian ng buto kanina nung bumagsak sa lupa. Yung paano pag nasundan nila tayo dito? Kinakabahan na tanong ko kay Uyong nun. Ngumiti lamang siya. Kailangan pa nilang mag-aral ng mas malalim na uri ng karunungan bago nila matunton ang pinanggalingan ko. Napaisip ako kung ano ba talaga ang pagkatao ng aking abuelo.
Maging ako ay nahihiwagaan sa kanya. Ganun pa man, ay labis ang pagkamangha ko sa mga kaya niyang gawin. Gusto kong matuto ng kanyang kakayahan. Nahinto ang aking pagmumuni-muni nang muli kong nasipat ang isang malaking ibon na lumilipad nun sa impapawid. Ganun pa man ay tila ba wala itong masipat sa ibaba kong kaya't pumaitaas na lamang ito. Siguro nasa 5 beses ko yung nasipat bago namin tuluyang narating ang kubo. Si Uyong naman ay itinali ang kanyang kalabaw na pinangalanan niyang Gurang. Nang maayos ng kalagayan ni Gurang ay kaagad na rin siyang pumasok sa kubo. Saka pa lamang ako nakaramdam ng pagod at gutom. Nagluto naman si Uyong ng nilagang saging para naman makakain kami bago matulog nun. Habang nilalaga niya ang saging, ay naglinis naman ako ng katawan at nagpalit ng damit. Kumain na lamang kami ni Uyong ng nilagang saging at nagpahinga na. Dahil sa pagod ay kaagad na akong nakatulog. Kinabukasan, mataas na ang sikat ng araw nang nagising ako. Kaagad kong hinanap si Uyong. Natagpuan ko naman ito sa likurang bahagi ng kanyang kubo. Namangha ako nang makita ko ang mga halamang gulay ni Uyong. Napakaganda ng kanyang gulayan. Sari-saring gulay ito na kadalasan ay makikita sa ulam na pinakbet. Na makita niya ako ay sinabihan niya akong tulungan ko siyang mamitas nang sa ganon ay hindi kami mapagalitan ni tatay kapag umuwi kaming walang dala. Napangiti naman ako sa isipin na sa kabila ng pagiging tigasin ni Uyong ay makikita talagang pagmamahal niya sa tatay, maging sa aming mga apo niya. Pagkatapos mamitas ng mga gulay ay doon pa lamang kami uminom ng kape at kumain ng natirang nilagang saging. Ito na ang almusal namin ni Uyong bago umuwi nun. Inutusan na niya akong kunin na si Gurang. Sasakay na lamang kami sa kanya pauwi sa bahay. Malayo-layo din kasi ang kailangan naming lakarin mula sa kubo ni Uyong hanggang sa bahay nun. Pagdating namin sa bahay ay nadatnan namin si tatay na nasa bakuran. Nakaupo ito kasama ang isa naming kapitbahay. Kasama nilang isang lalaki na noon lamang naming nakita. Nagtaka naman ako dahil saglit kong narinig si Uyong na umusal ng katagan nun. Inihip sa akin at maging kay Gurang. Ganon na rin sa kanyang sarili na parabang may kung ano siyang nakita sa paligid. Nang tanungin ko siya kung ano ang nangyayari ay nagwika naman ito ng, "May kausap ang tatay mo na ibang nilalang." Nagtataka man dahil sa ang nakita kong kausap ni tatay ay ang kaibigan niyang si Manong Tibot. Ang isang lalaki lang naman nilang kasama ang hindi ko kilala. Magsasalita pa sana ako pero sinabihan na ako ni Uyong na wag na maingay. Itinali na lamang ni Uyong si Gurang sa puno ng himilena na nasa gilid lamang ng bakod sa labas ng bakuran. Kaagad naman na lumingon ng lalaki sa amin ni Uyong noon. Binati naman sila na magandang umaga. Lumapit naman ako kay tatay at nagmano, ganun din kay Manong Tibot. Lalapit din sana ako sa isa pang kausap ni tatay para magmano pero nginitian lamang ako at ibinuka nito ang kanyang palad paharap sa akin. Kung kaya't hindi na lamang ako tumuloy sa pagmano nun. Nang lumingon ako kay Uyong, tumango na lamang ito at pinapasok na niya ako sa loob ng bahay. Binigay niya rin sa akin ang bayong naming dala na naglalaman ng mga gulay na galing sa kubo. Kaagad na akong pumasok sa bahay para ibigay ang mga gulay kay nanay. Habang naglalakad ako papasok nun, tinanong naman ako ni tatay kung kumain na ba ako ng almusal. Huminto naman ako at humarap sa tatay. Sinabi kong nakakain na kami ni Uyong. Nasulyapan ko pa ang lalaki na nakatingin sa akin. Pero hindi ko na lamang ito pinansin pa. Si nanay naman ay kaagad nang bumungad sa akin na makapasok na ako sa bahay nun. Nagtanong ako kung sino ang lalaki na nasa bakuran kasama nila tatay. Ayon kay nanay, maging siya man ay hindi niya kilala ang lalaking yon. Yan din ang dahilan kung bakit hindi siya lumalabas ng bahay. Kaagad ko namang iniabot kay nanay ang bayong na may laman na iba't ibang gulay nun. Tuwang-tuwa si nanay na makita niya mga gulay na ito.
Tinanong niya ako kung saan yun galing. Sumagot naman ako na pinitas ko sa mga tanim na gulay ni Uyong sa kubo. Kumunot ang noon ni nanay dahil wala silang alam kung saan banda ang kubo ni Uyong noon. Tinanong niya ako kung saan naroroon ito pero naantala naman yun nang marinig ko ang boses ng kaibigan kong si Sito na nasa labas ng bahay. Lumabas na ako at tinanong kung ano ang kailangan niya. Yun pala, yayayain niya ako na mangbisaog ng isda sa palayan na paibas na ang tubig dahil sa nalalapit na tagaraw. Ang bisaog ay ang malalim na termino ng pangangapan ng isda sa palayan o sa putikan. Nagpaalam ako kay nanay pero pinakain na muna niya ako ng kanin bago pa ako pinayagan na mangbisaog nun. Dahil doon ay mabilis ko namang sinunod ang sinabi niya. At nang matapos na akong kumain ay mabilis naman akong kumuha ng balde at ng maliit na lambat ni tatay na ginagamit namin sa pagsalok ng tubig para mas mababa pa ang tubig ng aming kakapain. Yung lambat, siya yung sasala sa mga isdas na sumasama sa aming pagsalok. Sa paglabas ko sa bahay ay nakita ko na naghahanda na sila tatay sa pag-alis. Makikiani umano sila ng palay sa kabilang sitio. Nagpaalam ako sa kanya na aalis kami ni Sito para mangbisaog nga. Pumayag ito, pero sinabihan niya kaming umuwi na kapag mataas ng sikat ng araw. Tumango naman ako kay tatay bilang pagsang-ayon. Si Uyong, sinabihan kami na huwag masyadong lumayo sa aming lugar. Delikado ngayon ang panahon Nagkalat yung mga mapagpanggap na nilalang kaya kailangan ng iba yung pag-iingat. Wika sa amin ni Uyong na para bang may pinaparinggan. Tumango naman ako. Sinabihan ko rin siya na samahan niya kami pero sabi niya marami pa siyang kailangang gawin kaya hindi niya na kami masasamahan pa. Sa kauna-unahang pagkakataon ay narinig ko ang lalaki na nagsalita na, "Malaki na kayong dalawa. Kaya niyo na yan." Habang nakangisi. Si Uyong naman ay tumango habang sumasang-ayon sa sinabi ng lalaki. Excited kami ni Sito nang nagpaalam na aalis na ron. Mas mainam nga na hindi kami sasama ni Uyong. Nakakahanap pa kami ng bayabas na siyang paborito naming gawin ni Sito. Noong una, nasa palayan lamang na malapit sa bahay namin kami nagbibisaog. Marami naman kaming nahuling puyo, gurame at tilapia. Nasiyahan kami at nawili sa pagbibisaog noon. Nakatatlong lipat kami ng palayan. Nang napagtanto namin na kasya ng aming huli para sa 2 ulaman. Niyaya pa ako ni Sito na lumipat pa sa kabilang palayan dahil ayon sa kanya ay marami pa doon. Sumama naman ako habang sinasabihan siya na huli na yon dahil sa mataas ng sikat ng araw. Kung hindi ako nagkakamali ay nasa 12:00 na yun ng tanghali. At alam kong papagalitan na ako ni nanay kapag hindi pa ako nakauwi nun. Ang palayan na pinuntahan namin ni Sito ay malapit sa sapa. At ang sapa noon ay halos matuyo na rin ng tubig. At sa tansya namin ay hanggang tuhod na lang namin ang tubig sa sapa ng mga panahon na yon. Meron noong tawiran na gawa sa kawayan kung saan ginagamit ng mga tao para makarating sa kabilang bahagi ng lugar. Dito rin tumatawid si tatay papunta sa palayan na kanilang aanihin. Tuwang-tuwa kami ni Sito sa aming pagbibisaog. May hito sa lugar na yon at isdang dalag. Pareho naming paborito ang hito at dalag kung kaya't hating kapatid talaga kami sa aming huli. Maingay kami habang nangangapa ng mga isda nun. Nang matapos na kami sa aming pagbibisaog ay iniligpit ko ng lambat na aking dinala. Maging ang balde na siyang nilagyan ko ng aking mga huli. Ganon din naman si Sito. May dala din siyang maliit na balde kung saan niya nilalagay ang kanyang mga huli nun. Nakakatuwa gawa ng halos mga lahati ng balde niya sa mga isda. Ganon din naman ang sa akin. Kung kaya't nag-appear pa kaming dalawa. Hindi namin alintana ang init nun. Niyaya akong muli ni Sito sa isa pang palayan pero umayaw na ako gawa ng kailangan ko ng umuwi. Takot akong mapalo ng sinturon ni tatay. Dahil sa umayaw na ako, nagpasya na rin si Sito na umuwi na.
Sabay kami sa paglalakad pauwi hanggang lumiko na siya sa daanan papunta sa bahay nila. Ako naman dumiretso. At hindi nga ako nagkamali nun. Papagalitan na sana ako ni nanay. Mabuti na lamang at maraming laman ang balde kong dala. Samantalang si Uyong naman ay tinanong ako kung umuwi na rin ba si Sito. Sabay kaming umuwi, Yung. Lumiko na siya sa irigasyon para mabilis siya makauwi sa bahay nila. Matatagalan na kasi siya kapag dito pa siya dumaan sa bahay eh. Tumango naman ito para sumang-ayon sa sinabi ko sa kanya. Pero ilang sandali lang ay sinabihan ako ni Uyong na samahan ko siya dahil hindi magandang pakiramdam niya nun. Pipit, samahan mo ako. Halika, puntahan natin si Sito. Nagmamadaling wika ni Uyong. Nagtataka naman ako sa kanya kung bakit sinabi niya yun sa ganung tono. Sa tono ng pananalita niya kasi ay para bang nanganganib ang buhay ng kaibigan ko. Kung kaya't kaagad naman akong sumunod kay Uyong, kahit hindi pa ako napakapagbihis ng aking damit. Sinabihan ko na lamang si nanay na kailangan naming puntahan si Sito. Ayon kay Uyong, nararamdaman niya si Sito. Hindi ko maintindihan kung ano ang gustong sabihin ni Uyong. Basta lamang akong sumusunod sa kanya. Hindi kami dumaan sa palayan. Tinahak namin ang kawayanan. Shortcut ang daanan na ito mula sa palayan pauwi sa bahay nila Sito. Ganun pa man ay walang masyadong dumadaan sa lugar na to, lalo na tuwing tanghaling tapat at gabi. Balita kasing may nangbabagat sa lugar na ito at wala itong pinipiling oras. Minsan umaga, tapos tanghaling tapat o hindi kaya ay gabi. Kaya iniiwasan talaga ng mga tao ang dumaan sa lugar kapag tanghaling tapat nun. Halos nasa kalagitnaan na kami ng kawayanan nang may naririnig akong iyak. Boses yun ni Sito pero hindi ko makita kung saan siya banda. Nausal si Uyong ng kataga. Hinihip sa hangin. 3 beses niyang inulit ang pag-usal. Hanggang sa nakita ko na si Sito. Nanghihina itong nakatalungko ng upo sa ilalim ng kawayanan. Humihingi ng tulong. Tinatawag niya rin ang kanyang ina. Sa tabi niya ang balde na may lamang mga isda nun. Dali-daling kinuha ni Uyong si Sito. Binuhat. Hinatid namin si Sito sa bahay nila. Nagulat pa ang kanyang kuya Nerso. May dinukot si Uyong sa kanyang bulsa. Isa itong luya. Inusalan niya yun habang ginuguhitan ng pakrus ang pulso ni Sito. Ang kanyang noo at ang sentido, maging ang kanyang talampakan. Humikab si Sito. Napakalalim ng paghikap niya na halos hindi maputol-putol nun. Sunod-sunod pa ang paghikap nito na animoy pagod na pagod. Ilang sandali ang lumipas ay dumuwal ito. Nagsuka ng nagsuka. Habang si Uyong naman ay patuloy na hinihipan ng kanyang bunbunan gamit ang luya. Si Nerso, hinuhugasan ng suka ni Sito. Nagagalit ito. Saan daw pumupunta si Sito? Bakit ganun ang kalagayan ng umuwi? Maging ako nadamay pa. Hindi ko malaman kung anong isasagot kung kaya't si Uyong na ang sumagot dito. Naganap ng ulam ang kapatid mo. Tinanghali sa daan kaya ayan, muntikan pang madali ng aswang. Natigilan si Nerso sa sinabi ni Uyong. Tinanong pa ni Nerso si Uyong kung sigurado ba ito sa sinasabi niya. Habang pumipilantik ang mga kamay sa ere. Nairita si Uyong sa nakita niyang ginawa ni Nerso. Sinungitan niya ito at sinabihan na tigilan nito ang pagpilantik ng daliri dahil baka hindi siya makapagpigil at ano pa magawa niya dito. Noong unang panahon kasi ay hindi pa masyadong bukas ang kaisipan ng mga tao pagdating sa mga kasarian, kung kaya't mainit ang dugo ng mga matatanda kapag may nakikita silang kabataan na pumipilantik ang kamay at kilos babae. Inutusan ni Uyong si Nerso na magpaningas ng apoy. Dali-dali namang sumunod si Nerso. Nang magkaroon na ng maraming baga ang apoy ay inilagay na yun ni Uyong sa isang lumang maliit na kaldero.
Sinuob ni Uyong si Sito gamit ang insenso at palaspas nun. Hanggang sa muling nagsuka si Sito. Sa pagkakataong ito ay puro laway na lamang ang kanyang sinusuka. Hanggang sa nung huli, may iniluwa itong tila ba nabubulok na laman. Kaagad na dinampot ni Uyong ang laman at dali-daling inusalan at sinunog yon. Nang maayos ng pakiramdam ni Sito ay doon pa lamang kami umuwi ni Uyong. Gutom na gutom ako noon, habang si nanay naman ay halatang galit na dahil sa hindi niya ako mahanap. Nasa bahay na rin si tatay kasama ang kaibigan niyang si Manong Tibot. Pero yung lalaki na kasama nila kanina, wala na. Na makita kami ni nanay ay napabuntong hininga lamang ito at kagad siyang nagtanong kung saan kami nanggaling. Umalis kayong dalawa nang hindi man lang nagpaalam. Hinanap namin si Sito. Tanghaling tapat malakas ang loob ng demonyo na mambiktima. Nagulat naman si nanay nang marinig ang sinabi ni Uyong. Maging si Mang Tibot ay nagulat din. Ibinaling ni nanay ang paningin sa akin na may pagtatanong ng mga titig nun. Tumango naman ako bilang patunay na totoo ang sinabi ni Uyong. Dahil sa nangyari kay Sito ay nagsimulang magkwento si Manong Tibot tungkol sa mga nangyari sa kabilang lugar. Ayon sa kanya ay talamak ang pangbiktima ng mga aswang sa kabilang barangay. At ngayon naman ay nasa lugar na nila nagsimulang magbiktima ang nilalang na ito. Kung kaya't kailangang mag-ingat, lalo na ang mga kabataan. Hanggang sa napag-usapan nila ang mga pangontra sa mga nilalang. Magmula sa buntot pagi, sa langis, sa makabuhay, at maging sa mga punyal. Pero ang bagay na nabanggit ni Manong Tibot at pinaniniwalaan yung pag-aari ni Uyong ay ang mutya ng tikbalang. Todo bida si Manong Tibot ng tungkol sa mutya. Kinuwento niya rin ang kanyang mga paghahanda para makuha ang mutya sa darating na mahal na araw. Habang si Uyong naman ay tumatangu-tangu lang sa kanya habang nagkikwento si Manong Tibot. Hanggang sa naikwento na ni Manong Tibot ang tungkol sa kakayahan ng kasama niyang lalaki kaninang umaga na si Barot. Ayon sa kanya ay isang antingero si Barot. Nangungulekta ito ng iba't ibang mutya. Pinakita sa kanya at tinanong siya kung gusto niya maging antingero. Magsabi lamang siya dito. Pero tumanggi ako, pre. Kulay itim yung mutya eh. Maliit na laman. Kailangan nguyain para lumakas at sumigla daw. Tumango si Uyong sa sinabi ni Mang Tibot. Tinanong ni Mang Tibot si Uyong kung totoo bang kulay itim ang mutya. Umiling si Uyong. Sinabi niya kay Mang Tibot na hindi totoo ito. Hindi din yun malambot na kasing lambot ng laman. Hindi din yun nabubulok. Sinabi niya kay Manong Tibot na kapag hugis laman at kulay itim ang mutya na binibigay sa kanya, wag na wag niyang tatanggapin. Hindi yun mutya kundi isang bertud. At yun ay ang bertud ng pagiging aswang. Natulala si Manong Tibot sa sinabi na yun ni Uyong. Sinabi niyang si Barot ay maraming ganong uri umano ng mutya. Ayon pa sa kanya ay sinabi ni Barot na kapag may mutya siya na galing sa kanya, hindi siya kayang talunin ng kahit na sino. Pero ganun pa man ay nagdadalawang isip siya kung kaya't sinabihan niya si Barot na tanungin niya muna ang kaibigan niyang antingero nun. Yun yung dahilan kung bakit ko siya dinala rito. Kanina, Manong. Pagkikwento pa ni Manong Tibot kay Uyong. Tumango na lamang si Uyong at sinabihan si Manong Tibot na mabuti at hindi niya tinanggap ang binibigay sa kanya ni Barot. Naging interesado ako sa mutya. Naisip ko na gusto ko maging kagaya ni Uyong. Isang magaling na albularyo at antingero. Ganun pa man na natiling sekreto ang pagiging albularyo na. Ang tanging alam lamang nila ay isang antingero si Uyong. Niyaya na kami ni nanay na kumain na muna. 2:00 na yun ng hapon at huling-huli na para sa pananghalian nun. Niyaya na lamang namin si Manong Tibot na kumain na muna sa bahay. Ayaw pa sana nitong kumain dahil sa nakakain na ito sa kanila pero
na makita niya ang ulam namin na paksiw na hito at dalag sa talbos ng bayabas. Hindi na ito tumanggi. May inasal pang hito at puyo. Tinanong naman ako ni tatay kung bakit nawala si Sito. Anong nangyari? Ikinuwento ko naman sa kanila ang lahat nun. Napabuntong hininga si tatay at ayon sa kanya ay nagkataon lang ang nangyari. Delikado lang gawa ng walang kasama si Sito. Pero ang mahalaga ay nakita na ito. Naging maayos ng kalagayan niya. Pagkatapos naming magpananghalingan ay tumambay na lamang sina tatay at Mang Tibot sa bakuran. Hindi na pumunta pa si Barot sa bahay ng hapon na ito. Samantalang sa loob naman ng bahay ay kinausap ko si Uyong. Tinanong ko siya ng tungkol sa mutya ng tikbalang. Kung gaano ba ito makapangyarihan at kung paano ito nakukuha. Bakit apo? Interesado ka sa mutya ng tikbalang? Tumango naman ako. Sa lahat kasi ng kanilang binanggit, tanging ang mutya lamang ng tikbalang ang tumatak sa isipan ko. Kung sakali mang magiging isa akong antingero, ito ang unang mutya na gusto kong kunin. Dahil doon ay napag-usapan namin ni Uyong nakakausapin namin si tatay. Ipapaalam niya ako na tuturuan niya ng kung paano maging isang antingero nun.